the Chinese government cannot deny that what they're doing there is actually a marine scientific research. Dalawang Chinese research vessel na pumasok sa exclusive economic zone ng bansa ang kasalukuyang minomonitor ng Philippine Coast Guard. Ito ay ang Zhangyanhong 302 at Tanzhao. Sa pamamagitan ng dark vessel detection ng Canada, natukoy ang dalawang research vessel. Na-monitor kaninang alas 8 ng umaga ang Zhangyanhong 302 sa layong 180 nautical miles sa baybayin ng Rizal, Palawan. Nasa pamamahala ang barko ng State Oceanic Administration na layong gamitin ng People's Liberation Army Navy sa oceanography. It is intended for use by the PLA Navy for oceanography. It has an overall length of 100 meters and 4,500 tons. The capability of this Chinese research vessel is to conduct deep sea survey. This is the reason why it is also equipped with remotely operated vehicle and even underwater drones. Ang Tanzhao naman ay namonitor sa layong 130 nautical miles ng Burgos, Ilocos Norte. Sabi ng PCG, hindi maikakaila ng China na nagsasagawa sila ng maritime science research. Sa ulat na natanggap ng PCG, ibinibigay din sa PLA Navy ang nakukuhang datos ng mga ito. Bago dito, may isa pang research vessel na namonitor sa hilagang bahagi ng bansa ngayong linggo. Pero nakabalik na ito sa China. Ang PCG agad i-deploy ang kanilang air assets para i-monitor ang mga research vessel. Nagsasagawa rin sila ng radio challenge para questionin ang pananatili sa lugar ng mga barko. Pero hindi sumasagot ang mga ito. Ayon sa PCG, malinaw na paglabag ito sa karapatan ng bansa dahil wala namang hininging permiso mula sa pamahalaan ng Pilipinas ang nasabing mga barko. But one thing is clear, no? They're violating our exclusive economic zone, and their marine scientific research is basically a violation of international law. We never permitted the Chinese government to conduct NMSR within our own exclusive economic zone. It's a violation of Part 13 of the Law of the Sea Convention. So Part 13 of the Law of the Sea Convention authorizes the coastal state to regulate, authorize, and conduct marine scientific research in the territorial sea and the exclusive economic zone. Ayon kay Professor Renato De Castro, pagpapakita ito ng China ng kanilang resources sa Pilipinas, lalo na't limitado lamang ang kakayahan ng bansa. There's also an element here of what we call Chinese gray zone operation. No? So the Chinese are showing to us we have the resources capability to conduct surveys and exploration in your exclusive economic zone, but you cannot do it to us. So China is impressing upon us, we are a great power, don't mess with us. Ang mga ganitong uri ng Chinese research vessel ay maaaring gamitin para sa scientific, civilian at military para sa submarine navigation at seabed mapping. Hindi na nag-deploy ng barko ang PCG sa pagkakataong ito dahil sa layo ng mga research vessel, posibleng hindi na rin ito abutan ng mga barko at maaaring lumabas lamang ng iisi ng Pilipinas ang mga research vessel sa kamuling itong pumasok. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.